Sa magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po ay November 2, if I'm not mistaken. Tama po. November 2 na po at December 2 na po mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na po at bagong gising. At gusto ko po kayong batiin ng maligayang Kapaskuhan. Pagpasok po ng month ng mga bear ay Pasko na, pero ngayon po ay ikalawang araw ng buwan ng Disyembre. At hayaan po muna ninyo na batiin ko kayo ng isang maligayang araw at ang kapayapaan nawa ng Diyos ang patuloy na sumagana sa bawat isa sa inyo. Advance, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan po nating The Value of Children. Again, this is a continuation of our discussion on the issue of family and relationship. Ayan, sa mga sumusubaybay po lagi sa Tinig ng Pag-asa, alam po ninyo sa mga nakalipas na araw na ang ating mga tinatalakay ay may kinalaman sa pamilya, pagpapamilya at sa relasyon ng pamilya. Sa araw po na ito ay ating titingnan kung ano yung biblical view of God on children, the value of children. At hindi po ito marahil maikakaila ng bawat isa sa atin na sa bawat bagay na nilikha ng Diyos, meron siyang espesipikong layunin. Amen po ba? At kapag pinagkalooban tayo ng anak ng Diyos, gaya po ng lagi nating sinasabi dito sa Tinig ng Pag-asa, hindi lang yun proof na tayo ay hindi mga baog, kundi yun ay palatandaan ng isang pribilehiyo at responsibilidad. Ngayon, titingnan natin ang halaga ng mga sanggol, ang halaga ng mga bata, ang halaga ng mga anak sa paningin ng Diyos. So, the value of children. Alam niyo po mga kapatid, sa nakalipas na mga pag-aaral, nakita natin yung magiging resulta ng huling panahon. At ito po ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3, na ang sabi ni Pablo, mark this. Sabi niya kay Timothy, markahan mo ito. At atin pupuntahan at basahin natin. Sabi po niya, mark this, there will be terrible times in the last days. So kapag sinabi pong markahan, ibig sabihin it is an important matter to think about and to look about. At sinabi po ni Paul diyan kay Timoteo, bantayan mo ito o markahan mo ito. There will be terrible times in the last days. So tapos binanggit po diyan ni Pablo yung magiging mga palatandaan na magiging evident doon sa huling panahon. Sabi ni Pablo diyan, people will be lovers of themselves, people will be lovers of money, people will be boastful, people will be proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. So yan po yung mga ugali, karakter ng tao na sinabi ni Pablo kay Timoteo na bantayan o markahan, na makikita po ito sa huling panahon. At sa huling panahon, it will be characterized by what? Terrible things. Terrible times will happen in the last days. So, yun pong gusto kong tingnan ay yung highlight po natin sa verse 3. Yung word na without love. Alam niyo po sa Greek, yung Greek word na without love is a word that means without normal family love. Saan ba unang nakikita o nararanasan ng isang tao ang pag-ibig? Mga kapatid, hindi po yan nararanasan ng tao sa simbahan. Hindi po yan unang nararanasan ng tao sa paaralan. Hindi po yan unang nararanasan ng tao sa kapitbahay. Unang nararanasan ng tao ang love within the bound of his own household.
Amen? Sa pamilya, kasi lahat naman ho tayo nagsisimula sa isang pamilya. Lahat tayo ipinanganak ng isang magulang, ng ina, sa isang pamilya. Within the bound of that first family na meron tayo. Doon po natin unang nararanasan o hindi nararanasan yung tinatawag na love. Kaya kapag doon sa pamilyang ating sinilangan, na kung saan tayo ipinanganak, hindi natin natanggap o hindi natin naranasan yung tunay na kahulugan ng pag-ibig at ng pagbibigay ng value, hindi po natin ito maibibigay din sa iba. Naniniwala po tayo na kung ano lang yung ating tinanggap, yun lang din yung pwede nating ibigay. Like for instance, simula pagkabata, ang tinatanggap mo'y ridicule. Ano po? Ano ba yung ridicule? Yung pag-alipusta, yung kawalan ng respeto, kawalan ng pagpaparangal, kawalan ng pag-ibig. So lahat ng kawalan na yon na iyong naranasan, eventually ito rin ang iyong ibibigay later on. Kaya nga po mga kapatid, napakalaking bagay ng isang tao, kahit saan siya nanggaling, kahit doon sa maayos o hindi maayos na pamilyang pinagmulan, kailangan siya makaranas ng transformasyon na tanging ang Diyos lang ang siyang may kakayahang gumawa. Amen po ba mga kapatid? That is why it is so important for a person to experience the born-again experience and be regenerated in order to be transformed. Sabi po ni Pablo sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1, no? Huwag tayong magsiayon, o verse 2 rather, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito, kundi mag-iba tayo ng ating mga pag-iisip. Bakit? Kasi ang takbo ng sanlibutang ito, kapag pinag-usapan yung the walk and how this world live or how this world go on a regular basis, on a daily basis, we can see the total difference kung papaano ang mundo'y tumatakbo at kung papaano ang palatuntunan ng Diyos ay dapat tumakbo. They are in contrast with each other. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Pablo sa aklat ng mga Roma, chapter 12, verse 2, importante ang pagbabago ng kaisipan. Yung wag umayon sa takbo ng sanlibutan at mag-iba tayo ng ating mga pag-iisip. We need to have that transformation. Pero yung transformation na yun sa ating mga sarili, hindi natin yun kayang gawin. We can only achieve the change of mind, that transformation, if God will intervene. At ang Diyos ang siyang babago ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, hindi po naman nangangahulugan na ipinanganak ka sa isang distorted family, sa isang broken home, sa isang hindi maayos na environment, nangangahulugan na ito na yung magdedetermina ng iyong kinabukasan. I have seen many people na galing sa isang magulo, malaswa, hindi maayos na pamilya, pero binago ng Diyos. Ginawa ng Diyos na bagong nilalang at ang dating mga bagay ay nagsilipas. Marami po tayong narinig na ganong mga patotoo. Galing sa broken home, broken family, broken relationships of parents. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, nakabuo sila ng kanilang sariling pamilya na naging maayos naman at naging kalugod-lugod sa Diyos, sa paningin ng tao at sa komunidad. Bakit? Kasi ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Ngayon, importante rin po na tingnan natin ang bagay na ito kasi eventually, whether we admit it or not, kung anong kinalakihan ng mga bata, most of the time, ito ang kanilang nagiging attitude paglaki. Amen po ba mga kapatid? Kaya dito, sinasabi ni Pablo
na kung mamarkahan natin ang huling panahon, magiging karakteristik nito ang isang pag-uugali. People will be lacking in love. They will be without natural affection. Sa Greek, ang ginamit po doon sa word na without love ay without natural affection. Alam niyo po yung natural affection, yun yung pagsilang mo, nakilala mo yung nanay mo, nakilala mo yung tatay mo, nakilala mo yung immediate family mo, na dahil doon ka nagmula, natural, nakikilalanin mo to na lifesaver mo. Tama po ba? At dahil sila ang kinikilala mong lifesaver mo, sila ang nagbigay ng buhay sa'yo, sila yung nag-aruga sa'yo, in return, mamahalin mo sila, irerespeto mo sila, gagalangin mo sila. Pero bakit doon sa 2 Timothy chapter 3, ibinabanggit doon na pagdating ng araw, ang natural affection na ito ay hindi na natin madalas makikita. At kung kayo po ipalamasid lang talaga sa nangyayari sa kapaligiran, kitang-kita natin ito. Yung mga balita, nakikita sa kapaligiran, nababasa natin na mga anak na walang respeto sa magulang, mga anak na walang paggalang, mga anak na binabastos ang kanilang mga magulang, etc., etc., etc. Bakit nangyayari ito? Ang sabi po ni Pablo, in the last days we will not see the normal family love that you would expect among children or family members. Hula yan ni Pablo. At ang hulang ito na sinabi niya kay Timoteo, aminin man natin o hindi, nangyayari sa panahon ngayon. And certainly, this is the result of what? This is the result of a self-centered and pleasure-seeking mentality that views the right of others as secondary to one's own. Ito po ay resulta ng pag-ibig sa sarili at pagiging, makasarili ng tao na tinitingnan ang karapatan ng iba bilang sekundaryo sa kanyang karapatan. People will always only thinking of their rights. Their rights, what is good to them, what is pleasurable to them. And we are no longer thinking of the rights of other. We are looking at the rights of other as only secondary. At ito po'y makikita natin hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng ating mga sambahayan. But naniniwala po ako na ang Diyos, ang kagustuhan niya ay i-restore yung pamilya sa kanyang proper place. What God wants to do is to restore proper family love and mutual respect for one another. Kaya sa mga pagtuturo ng Panginoon, talagang nagbigay siya at naglatag ng mga prinsipyong ating sundin. Na kung atin itong susundin, ayon sa kanyang palatuntunan, mapapatino at aayos naman ang ating mga buhay. When we think of the subject of respect or lack of respect in relation to the family, we usually think of it in terms of children respect for their parents. Tama? But in my thinking, a child's respect level for their parents is only a fruit of the relationship that the parents have with them. Ulitin ko, madalas pag pinag-uusapan natin ay ang salitang respeto, atin po itong tinitingnan kung papaano rumispeto yung anak sa kanilang mga magulang. Tama po ba? Pero hindi po ba natin naisip na yung respeto na inaasahan natin sa ating mga anak ay bunga ng uri ng relasyon na ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. It is only a product. Kung ano man ang pinakikita ng anak mo ngayon,
kung anumang uri ng respect, kung anumang uri ng honoring ang ibinibigay, or kung lack of respect or lack of honoring ang ipinakikita ng iyong anak, kapatid, ito ang totoo. Bunga ito ng naging paraan mo ng pakikipagrelasyon sa iyong anak. Naniniwala po ako, kung nagbibigay sila ng respect sa iyo ngayon, umaani ka ng respeto, ng honor sa iyong mga anak, isa lang ibig sabihin nun, nakapagtanim ka ng magandang pakikipagrelasyon sa iyong mga anak. Bunga kasi yun eh. Amen po ba? At kung ikaw naman ngayon ay umaani ng kawalang respeto, kabastusan, kawalang honor sa iyong anak, again, I can therefore conclude na naging masama ang naging relasyon mo sa iyong mga anak. Why? Makinig ka, kapatid. Children tend to reflect back to the parents how they have been treated by their parents. Amen? Masakit, pero ito ang totoo. Ang mga anak ay may tendency na ibalik lang sa kanilang mga magulang kung ano ang naging trato ng magulang sa kanila. Kaya, anong makikita natin dito? Sorry po mga kapatid. Ang makikita po natin dito, if parents have little or no respect for their children, then the children will have little or no respect for their parents. Amen? Medyo masakit po itong katotohanan ito mga kapatid, pero yun ang totoo. Alam niyo po mga kapatid, one of the things that the gospel does is to restore man to a place of dignity. Amen? So ang Diyos, kapag ikay na born again, na regenerate ka, iyon po'y palatandaan na ikay pinili ng Diyos para sa kaligtasan. At kapag nakilala mo na si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, ibig sabihin nun, pinagkalooban ka ng Diyos ng pananampalataya. Kaya mo siya nakita. Kaya mo siya nakilala. At kapag ikay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang magiging kasunod nun, ikaw ay mamumuhay sa kabanalan. You will be placed by God to a place, you will be put by God to a place of dignity and respect. Kaya naniniwala po ako, pagkatapos na ang tao ay ma-born again, ma-regenerate, kasunod nun ay ang pagsasaayos ng Diyos ng kanyang mga relasyon. Amen? Hindi niyo po ba na naririnig yung mga testimony na nung naayos ang relationship niya sa Diyos, naayos din ang relationship niya sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, yung iba sa kanyang asawa. Yung pong pagiging buo ng relasyon natin sa Diyos will also produce a bonded relationship with our families and even to our fellow men. Yun po yung katotohanan. At ito po yung ultimate goal ng Diyos. One of the things that the gospel does is to restore us to a place of dignity and respect as a special creation of God made in His image and likeness. Ito ang totoo. Kung ikay born again, ibinalik ng Diyos sa iyo ang iyong dignidad, ang respeto mo sa iyong sarili, at ganun din naman ang pagbabalik ng Diyos ng dignidad ng iba at respeto mo sa iba. Kikilalanin mo na you are a special creation of God, created in His image and likeness, at kikilalanin mo rin ang ibang tao bilang special creation of God, and they are also created in the image and likeness of God. Amen? So kung tinitingnan mo ngayon ang iyong sarili bilang may halaga at may respeto, ganun mo rin titingnan na ang ibang tao. Especially the immediate family na meron ka.
At dahil doon, magkakaroon ka na ng bagong recognition sa sarili mo. Amen? So, tingnan po natin. Yan ang magiging bunga. You will have a new recognition of self. Ano ba yung meaning ng recognition? Ang meaning ng recognition ay ito. An acknowledgement of the validity of something. An indication of appreciation or approval of formal approval, a regard for the genuineness of something. Ayan. So, kung ika'y born again na, ano dapat mangyari? Magre-resulta ito ng acknowledgement of validity sa iyong sarili. Ang worth mo ngayon, ang iyong halaga, hindi na nakabase dun sa performance mo, dun sa achievement mo, hindi na nakabase dun sa naramdaman mo nung araw, hindi na nakabase dun sa kung anong karanasan meron ka nun. Ang iyo na ngayong worth ay nasa Panginoong Hesukristo na nagbigay sa iyo ng bagong pagkatao. Amen? So kung ganon, dapat ganon na rin ang maging tingin natin sa ibang tao. Na ang halaga ng tao hindi na nakabase saan? Sa kanyang achievement, sa kanyang posisyon, sa kanyang pinag-aralan, sa kanyang katayuan sa buhay, kundi nakabase na ang halaga ng bawat nilalang sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoong Diyos. Kaya nga, bilang magkakapatid kay Kristo, mas mahalaga yung tinatawag na spiritual family. At doble ang halaga kung yung mga physical family o yung biological family mo ay kapatid mo pa rin sa pananampalataya. It is a double honor. Bakit? Kasi kapatid mo na sa laman, kapatid mo pa sa espiritu. Meron kasing darating yung panahon na totoong kapatid mo sa laman, pero hindi mo kapatid sa espiritu kasi hindi kayo magkaiba ng pananampalataya. O hindi kayo parehas ng Diyos na sinasampalatayanan. Maaaring hindi siya mananampalataya kay Kristo, iba ang kanyang sinasamba, magkaiba kayo ng pananampalataya. Kaya pag kapareho mo, kapatid mo sa Panginoon, tapos kapatid mo pa biologically, double yon, double honor. Bakit? Kasi magkapatid kayo physical at spiritual. Now, puntahan natin itong bagay na ito, yung word na recognition. Alam niyo po mga kapatid, every person has significance in the body of Christ. Bawat nilalang ay mahalaga sa katawan ni Kristo. And this includes children. Alam niyo po mga kapatid, ang halaga ng mga bata sa katawan ni Kristo ay singhalaga rin ng matatanda. Minsan hindi natin ito napag-uukulan ng pansin. Kasi maging ang Bible, dahil patriarchal ito, ang unang mga Hudyo, ang binibilang lang ay lalaki. Sa Biblia, kung babasahin nyo ito, ang binibilang lang ay lalaki, ang mga babae hindi binibilang, lalo na ang bata. Amen po ba mga kapatid? Kaya pagdating sa mga nababautismuhan, ang nababautismuhan ay mga lalaki. Kaya nga, naniwala yung iba, lalo yung mga baptist na walang infant baptism Walang paido baptism. Dahil doon sa idea na ang Biblia, ang binibilang lang mga lalaki. Yung mga matatanda. Kaya ang tumatanggap lang ng mga pagkilala ay yung mga matatanda. Nagpakain ng 5,000, 5,000 lalaki. So hindi sinama sa bilang ang mga babae, hindi sinama sa bilang ang mga bata. Bakit? Hindi na ba sila kumain? Hindi na ba sila kabilang doon sa mga pinakain ng Panginoon kasali? Pag sinabing ang nabautismuhan 3,000 lalaki o 2,000 lalaki, hindi kasali bata, hindi kasali babae. Pero may mga mababasa tayo sa Biblia na mga pamilyang binautismuhan. Ang pamilya ng Philippian jailers, binautismuhan, wala bang bata doon? Yung mga nanampalatayang pamilya, hindi ba nanampalataya yung mga sanggol, yung mga bata?
Sabi nga nila, wala raw pananampalataya mga bata. Ano kayo? Kaya si Jesus, nung siya'y nagturo, binigyan niya ng emphasis ang importansya ng mga sanggol, ang importansya ng mga bata. Ito po yung purpose ng pag-aaral natin ngayon. Para makita natin ang halaga ng mga bata. Hindi lang po sa aspeto ng pagsamba, kundi sa aspeto ng ating pagtingin bilang mga magulang. Tandaan po ninyo, every person, including children, has a significance in the body of Christ. We cannot say that we have no need of you. Children are real people, and they are members of the body of Christ. Can we say amen to that? Maging mga sanggol, maging mga bata, parte yan ng katawan ni Kristo. Ano sabi ng unang Korinto 12:20 hanggang 27? As it is, there are many parts but one body. The eye cannot say to the hand, I do not need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are more or less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. While our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Ito po yung paglalarawan ni Apostol Pablo na ang iglesya ay katawan, na ang iglesya ay pamilya, na ang iglesya ay mahalaga ang bawat bahagi. Sa pamilya, dapat ganun natin tinitingnan. Hindi ang mga magulang lamang ang importante sa pamilya. Because you cannot call a husband and a wife a family unless they have children. Ngayon ang tanong, mahalaga ba ang pamilya sa mata ng Diyos? Ang sagot natin ay napakalaking yes. Now therefore, if the family is precious in the eyes of God, therefore, the family, the parents, including the children, are precious in the eyes of God. Amen? Hindi pwedeng lalaki lang, hindi pwedeng babae lang, hindi pwedeng mag-asawa lang, hindi pwedeng magulang lang. Buong pamilya ay dapat pinapahalagahan ng isa't isa. We need to recognize that. And we need to put dignity on that. Now, ano meaning ng dignity? Dignity means the state or quality of being excellent, worthy, or honorable. Ano sabi ni Pedro? 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God, honor the emperor. Ito ang dapat bigyan ng dignidad. Yung dignity, yung state of being excellent. Ito ang dapat bigyan ng pagpapahalaga at bigyan ng honor. Sino daw? Lahat ng kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapag sinabing pamilya ng Diyos, will that include children? And the answer is yes. We need to show proper respect to everyone. Yan ang sabi ng NIV. Sa Message Bible, ang sabi, treat everyone you meet with dignity. Treat everyone you meet with dignity. Wala ka bang nami-meet na bata? Puro matatanda lang ba nami-meet mo?
Ang sabi dyan ng Biblia, lahat ng namimit mo, matanda o bata, babae o lalaki, treat them with dignity. Give them dignity. Alam niyo mga kapatid, there are some Hebrew and Greek words that apply to this area of respect. Sa Hebrew, the Hebrew word used in the Old Testament for honor means to treat something as precious or costly. This would be to treat as precious vessels or possessions. Kaya doon sa Bible, merong sa bahay, sa malaking bahay, merong mga kagamitan. May gamit for honorable purposes at merong for ignoble purposes. So, yung giving of honor means to treat something as precious or to treat something as costly. Tatanungin ko kayo, how do you treat children? How do you treat children? Ang sabi ng Bible, give them dignity. Honor them. Yan po ang sabi sa Hebrews. Ngayon sa Greek, the Greek word used in the New Testament for honor relates directly to how much worth or value that something is seen to have. It is the legal appraisal. Kaya sa Acts 19:19, mababasa nyo yan. Paano ba itong New Testament ay binibigyan ng bigat? Paano ina-assess? Paano ina-appraise ng New Testament ang mga bata? Paano ino-honor? Sa Greek, ibig pong sabihin ng word na honor is to value, to show honor, and to deem worthy of honor. But it is most often used in relation kanino? To various leaders, to officials, to dignitaries, to kings, but never sa mga bata. When it comes to the kings, to official, dignitaries, to leaders, wala tayong issue dyan. Ang dali nating ibinibigay sa kanila ang honor. Ang dali nating ibinibigay sa kanila ang pagpaparangal. Ang dali nating ibinibigay ang respect. Pero ang tanong, hindi ba kabilang ang mga bata sa dapat pagkalooban yan? When it comes to this type of people, we do not have trouble honoring them. Because of their worth, because of their obvious value, na naka-attach saan? Sa kanilang posisyon, sa kanilang mga karangalan, sa kanilang mga nagawa, na dahil doon, ang tingin natin, ang mga bata hindi dapat tumanggap ng honor. Hindi dapat tumanggap ng tinatawag na pagpapahalaga. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Kaya nga mga kapatid, ano nangyayari? Maging nung panahon ng Panginoong Hesukristo, ang nakakalapit lang sa Panginoon. Sino? Mga Parisayo, mga eskriba, mga lalaki. Can you imagine nga, yung babaeng inaagasan, anong ginawa para lang makalapit sa Panginoon? Kailangan siya magpagulong-gulong, gumapang, palapit, at ang sabi niya, kahit na hindi ko siya makakausap, mahipo ko lang yung laylayan, okay na. Kasi that was the case. It was so difficult for women to be able to approach Jesus. Babae yun. Lalo na ang sanggol. Lalo na ang mga bata. They are not allowed na makiumpok sa upuan ng mga matatanda. Why? Kasi para sa matatanda, kabastusan yung mga bata ay nandun sa lugar na yun. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero miski nung panahon ng pangangaral ng Panginoon, may mga bata na gustong makinig. May mga bata na gustong makiusyoso. May mga bata na gustong mapakinggan ng Panginoon. At ang isa sa pruweba nito, saan kinuha ng mga alagad ang tinapay at 2 isda?
Sino may dala nun? Matanda ba may dala nun? Hindi. Ang may dala nun ay bata. Sarili niyang baon yun. Pero most of the time, kung hindi tayo mag-iingat sa pagtingin sa mga bata, matutulad tayo sa mga apostol. We will not see the value of a child. And if we are not careful, we will have the attitude of the disciples when it comes to children. Ano ba attitude ng mga disipulo sa mga bata? I would like you to read Matthew 19:13-15. Ano sabi diyan? Then people brought little children to Jesus for him to place his hand on them and pray for them. But look at the disciples. They rebuked them. Ini-imagine ko paano ginawa yan eh. Ilarawan nyo sa isipan nyo, nangangaral si Jesus. Then all of a sudden, siguro merong tatay, dala-dala yung kanyang anak. I want you to lay hands on my son or my child. And then ang sabi ni rebuke. Paano kaya rebuke? Halimbawa, sino bang disipulo yan? Palagi na si Pedro yan. Ano ginawa ni Pedro dyan? Siguro sinabi ni Pedro, hoy, ikaw huwag kang pasaway, lumayas ka rito. Paalisin mo yung anak mo rito. Hindi kasali anak mo rito. Ano mararamdaman ng tatay na yon? That is the culture of that day, mga kapatid. That is the culture of those times. Kaya siguro sinabi ni Pablo darating yung panahon pag hindi nagbago ang setup na ito, sa dulong panahon ang mga tao mawawala na ng likas na pag-ibig. Pero ang sabi ni Jesus, let the little children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. When he had placed his hand on them, he went on from there. Mga kapatid, pagkatapos niyang basbasan ng mga bata at pagkatapos niyang sabihin ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila, tapos na sermon ng Panginoon nung araw na yon. Wala na siyang sermon na ibinigay pa. Iniwanan na niya ang mga tao at ang huling mensaheng ibinigay niya, hoy, huwag niyong hayaan ang mga bata na lumayo sa akin. Palapitin niyo sila sa akin. That was the message. That was the message. Nakuha niyo po mga kapatid? Now, puntahan natin to. What is the value or worth of a child? Ano ang halaga? Ano ang value ng mga bata? Sometimes it is difficult to see the value of a child. Why? Bakit hindi madaling makita ang halaga ng sanggol? Bakit hindi mahalaga? Bakit hindi agad natin makita ang halaga ng mga bata? Una, dahil sila'y maliliit pa. Because they are small. Lagi natin tinitingnan ang halaga ng isang tao sa kanyang size, sa kanyang achievement, sa kanyang posisyon, sa kanyang kaalaman. At minamaliit natin ang bata kasi ang ating paniniwala, kulang pa yan sa kaalaman. Because of their limited knowledge. Ano pa? Because of their candid and at times irritating questions. Kaya hindi natin madalas makita yung value ng bata kasi para sa atin, sila ay annoyance, nuisance, irritations. Children seem to have nothing to offer immediately. Na wala pa silang maiaambag, wala pa silang maibibigay. Pero huwag niyo kakalimutan ang pagpapakain ng 5,000 at ang 4,000, twice yun, no? Iba yung feeding of the 5,000, iba yung feeding of the 4,000, pero ang pinanggalingan, parehong bata. At ano pang dahilan kung bakit hindi natin agad makita o nahihirapan tayong makita ang value ng mga bata? Kasi they do not contribute anything to their support. Because they can embarrass us at times. Pag may bisita nga tayo, ginagawa natin?
pasok kayo sa kwarto, huwag kayong lalabas ha. Hanggat nandyan ang mga bisita, dyan muna kayo. Kinukulong. Inilalayo sa pagtitipon. Mga kapatid, ito ang totoo, maging sa simbahan. Nasaan ang mga bata? Kasi maingay ang mga bata. Alisin natin ang mga bata rito. Lumikha tayo ng Sunday school worship, children's worship. Kailan pa yan sa Biblia ninyo nakita na mayroong children's worship? Kailan pa inihiwalay ang mga bata sa pagsamba ng mga mananampalataya? Kaya kami po ini-encourage namin yung mga bata nandun sa pananambahan. Ngayon, ikaw magulang, maging responsible ka sa anak mo na habang nandun sa pananambahan o bago pa kayo umalis ng bahay, sasabihin mo sa mga anak mo, palalakihin mo sila dun sa idea na sisimba tayo anak, hindi tayo maglalaro. Walang iPad sa simbahan, walang cellphone sa simbahan, makikinig tayo, kakanta tayo. Ngayon ang tanong, sinong bata may gusto nun? Miski naman tayo, nagsilaki tayo dati, katabi tayo ng nanay natin, kinukuro tayo, ayaw naman natin nun eh. Kasi hindi tayo, mainipin tayo eh. Inip na inip ako sa sermon ni Pastor Amarante nung araw, haba-haba mag-sermon. Parang si Pastor Camia, haba din mag-sermon. Sinong natutuwa doon sa ganon? Pero mga kapatid, proper training ang tawag doon. Habang nandun ang mga bata, opo, may kurot sa singit paminsan-minsan, pero kinalalakihan ng mga bata. Natututunan nila ngayon na ito ang paraan ng pagsamba sa Diyos. Nakakarinig sila ng mensahe, nasasanay silang makinig sa salita ng Diyos. And later on, ito na ang kanilang magiging buhay. Sometimes, they can embarrass us, and we were treated as a child because they do not measure up to our expectation. At dahil doon, hindi natin nakikita ang kanilang worth. Hindi po ba? Bakit hindi natin makita ang halaga ng mga bata? Because of that reasons. Now, tingnan po natin ito. Things that we value, we treat with great respect and regard. Ano-ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin, tinitreat natin with great value, and we treat great respect. Saglit lang, mag-obserba tayo kung hindi ito totoo. Ano po ang mga bagay na pinapahalagahan natin sa buhay? Subukan lang natin yung ating kotse. If we value an automobile, anong gagawin mo sa automobile na yan? Di ba? Hindi mo yan ipapark kung saan-saan. Lalagyan mo ng cover yan. Kung wala kang garahe, pipilitin mo magkaroon ng garahe para ano? Para maproteksyonan ang kotse niyan. Nilalagyan pa ng anti-theft gadget para matrack mo kung saan napunta o kaya kung ninakaw, mahabol mo. Nilalagyan mo yung steering wheel ng lock para hindi manakaw, makarnap. Iniingatan mo. Pinapalis, nililinis, chine-change oil, inaalagaan. Bakit? We value our vehicle. We make sure we keep it up and we park it where it will not get damaged. Tama? Sino ang bumili ng kotse pagkatapos bilhin kung saan-saan lang pinaparada, hinahayaan lang marumi, hinahayaan lang na magasgasan? Walang ganon. Why? Because we put value on vehicle and we look at it and find it more precious than anything else. Napanood ko nga kahapon yung si Wamos at saka yung si Antoinette. Kilala nyo ba sila? Yung si Wamos,
tsaka yung si Antoinette, mga vlogger po sila. Nag-house tour po sila yung kanilang bagong bahay na gawa. At alam niyo po, nakita ko, sapatos lang ni Wamos. Sapatos. Hindi niya sinusuot. Ang sabi po ng kanyang asawa, si Wamos, pag lumalabas, nakachinenas lang. Hindi niya sinusuot yung mga sapatos na yan. Pero alam niyo yung sapatos ni Wamos, mga nakabox, nakasalansan, nakatago. Ayaw maalikabukan. Hindi ginagamit. Ganun kahalaga ang pagpapahalaga niya. Sapatos lang yon. We give value to something like automotive, like automobile, like vehicle, like shoes, like bags. Kasi naman, yung mga bag ngayon nagkakahalaga ng milyones. Yung bag na hindi mo pwedeng dalahin sa kalye. Yung bag na pagkatapos mong gamitin, pupunasan, tatanggalan ng alikabok, aalis, lalagyan ng ano tawag doon, desetic, yung pantanggal ng moist, desiccant, para wag kang magka-moist, wag amagin dahil ang halagay milyon. Nung araw, ang bag pamalengke lang yan Pag mamamalengke ka, kailangan mo ng bag. Meron ka nga Louis Vuitton. Hindi mo naman pwede lagyan ng kung ano-ano kasi pag nilagyan mo lang ng kung ano-ano, masisira yung Louis Vuitton kasi pang-forma lang. Yun ang purpose. Pero hindi talaga para mapaglagyan ng kung ano man. And we put value on that. Now, bagay yan Hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan ninyo. Pero hindi lang yan. We give honor and we give value not only on material things but on public officials. Nako, sabihin nyo kung ako'y nagsisinungaling. Pag meron pong public officials na dumating, si mayor, nako, makadikit lang, para ka nang tumama sa loto. Makadikit ka lang sa politician, sa senador. Lalo na sa atin, sa bansang Pilipinas, kakaiba Dito po, mga kapatid, hindi masyado dito sa North America. Yung Prime Minister nga rito, dumalaw dito sa Manitoba. Hindi naman pinagkaguluhan. Pumasok nga sa eskwela, yung mga estudyante, hindi nga pinansin yung Prime Minister. Hindi masyado. Sa atin, grabe. Kung purihin, kung bigyan ng parangal, kung sambahin na halos, na para bang sila ang pag-asa talaga. We give value sa mga officials. Picture-picture, dikit-dikit, ginagawa nga kumpare si Mayor Ang ipapadala naman ni Mayor, yung kanyang bodyguard, yung kanyang gwardiya, di naging kumpare mo yung driver ni Mayor. Di ka naman kilala ni Mayor, narinig lang, o kaya ikaw ay may impluwensya di sa lugar nyo, barangay captain ka, yung anak mo gusto mong mag ninong ni Mayor, o ninong si Mayor, papadala ni Mayor dahil hindi ka naman ganun kahalaga sa kanya, yung kanyang bodyguard. So a public official, it means that we watch them attentively and we discern when careful and discerning in their presence. Sa artista, di ba? Gaano kahimatayin sa artista kapag nagko-concert? Gaano ka magwala kapag nakita mo yung sikat mong hinahangang artista? Ngayon, yung Bini. Wala ako alam na kanta ng Bini kahit isa. Yung nga si TJ Montebre ba yun? O yung asawa ni Casey Tandingan. Nag-concert po dito sa Winnipeg sabi ng mga anak ko, sikat daw yun. Wala ako alam na kanta ni isa nun masyado na akong kulelat. Dahil si Michael Jackson pa yung alam ko. No, mga kapatid, ang point ko rito, kapag gusto natin at sikat, we put value. Yung anak ko si Yenyin
gitarista lang ni TJ Montebre, yung kanyang friend sa Facebook, kaibigan niya, pinagamit pa yung kanyang electric guitar sa concert ni TJ Montebre dito sa Winnipeg. Kasi sikat. Ganun po tayo magbigay ng value. Sa heirloom, alam niyo ba yung mga heirloom? Yung mga pamana. Pamana ng lola. Pinamana ni lola yan. Ingatan yan. Gawing special yan. Ilagay yan bilang special possession. Dapat i-honor yan. Ipinapasa yan sa mga henerasyon. Pag-aari yan ng sambahayan. Pinapahalagahan yan. Hindi yan dapat bastusin. Dapat irespeto. Now, eto tanong. Meron kang minana na isang banga sa isang lola na nakalagay sa iyong bahay na napaka-importante nito sa iyo. Tapos isang araw, na-damage ng anak mo. Anong gagawin mo? Be honest. Na-damage yung bagay na pinapahalagahan mo. Ngayon tatanungin kita. Ang ginawa mo, na-damage mo yung anak mo. Dahil dinamage niya yung mahalaga sa'yo, o yung television mo, yung kotse mo, ginasgasan, o dumating si mayor na pinapahalagahan mo, hindi binati ng anak mo, o yung television na mahal mo, nagasgasan o nabasag ng anak mo. Tanong, sino ngayon ang mas mahalaga sa'yo? Politiko, automobil, o yung heirloom o anak mo? Para gulpihin at iparanas mo ang bugbog dahil nagalusan, nagasgasan, nabastos ng anak mo nang hindi niya sinasadya. We can easily give value on things, on public officials, on heirlooms, that we often forgot kung sino ba at ano ba ang halaga ng mga bata. What happens when a child damages a special possession? Mga minamahal na mga kapatid, when it comes to values, it is very easy to give major attention to minor and minor attention to major. Tama? We can easily give major attention to minor matters and minor attentions to major matters. Pagdating sa mga bagay na pinapahalagahan natin, ano ba talaga ang mahalaga? Para sa Panginoong Hesukristo, napakahalaga ng value ng mga bata. Amen? But what about the world? The world has one view of children. While not everyone feels this way, there are many voices out there who are presented in the following view. Paano tinitingnan ng mundo ang bata? They are in the way. Hadlang sila sa daanan. Sagabal sila sa daan. They tie me down. Sila yung mga nakakapigil sa yung mga pag-usad. They are messy and nuisance. Sila yung mga panggulo. They keeping me from pursuing my career and goals. And they are interruptions in my life. Sabihin niyo kung hindi. That is how the world view children nowadays. Sagabal, pampabagal, messy and nuisance, sagabal sa pagpursu ng aking career at goal, sila'y interruption ng aking buhay. No wonder nasa sanggol pa, sa sinapupunan pinapapatay na through abortions. That is how the world view children. And listen to me. Listen to me. I have no offense. No offense meant for the daycare centers.
May mga miyembro po kami sa church na may daycare center. Ang daycare center, iwanan ng mga bata. Doon inilalagak ang mga sanggol. Now, daycare centers are now full of what we call interruptions. That is where the interruptions of life are being put. Now, what about Sunday school for children? Masama ba ito? Hindi. Nakakatulong ba ito? Yes. Pero kung sa purpose lang, listen to me, pastors. Listen to me, leaders of the churches. Hindi masama Sunday school, hindi masamang turuan ng mga bata, pero kung gagawin nyo ang Sunday school para lang ihiwalay ang mga bata sa pagsambang kasama ang kanilang mga magulang upang wag silang makagulo sa sinasabi ninyong pagsamba at dalhin sa Sunday school, mali ang motibo ninyo ng Sunday school. Amen? Para lang waging nuisance, para lang wag maging hindrance sa pakikinig, para lang wag maging interruption sa inyong mga gustong mangyari sa pananambahan, tanggalin ng mga bata at hiwalay sila, dalhin sa Sunday school, mali ang motibo ng Sunday school. You have a wrong concept, wrong purpose of doing Sunday school. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan, iba ang view ng Diyos. God has another view of children. Para sa ating Panginoon, children are valid members of the body. 1 Corinthians 12. Children are significant blessings above all other. Huwag niyong kakalimutan, kung pinagpala ka ng sasakyan, pinagpala ka ng bahay, pinagpala ka ng kayamanan, pinagpala ka ng karir, walang kabuluhan ng mga bagay na yan kung wala kang anak. Na wala kang pag-iiwanan, wala kang pagmamanahan ng mga kayamanang meron ka. Kawawa ka rin sa huli. Lahat ng pinaghirapan mo, pupunta sa hindi mo kadugo. Amen? Kaya, mahalaga ang mga anak. Hindi lang naman para meron kang pagmanahan, hindi lang naman para meron kang mapag-iwanan. Pero itong sabi ng Biblia, Genesis 17:16, I will bless her and will surely give you a son by her. Abraham to Sarai. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her. Pangako to kay Abraham eh. Pagpapalain niya si Sarah at ang pagpapala ay ang pagbibigay ng anak. Sa pamamagitan ng pagpapala na ibinigay sa ina, tatawagin siyang ina ng mga bansa at ang mga hari lalabas sa kanya. Di ba blessing yan? Kaya take note mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan ang halaga ng mga bata, ang halaga ng mga sanggol, ang halaga ng pagtuturo sa mga bata sa loob ng simbahan. Nakakalungkot ngayon, ang concern ni pastor ay ano? Aba, yun lang nagbibigay ng pera. Yung kung saan marami pera, natawa nga ako sa isang pagpaplano eh. Sa isang planning ng simbahan. Sabi nung suggestion, mag-concentrate po tayo sa mga young adult. Kasi nasa kanila ngayon ang pera. Sila ang nagbibigay ng malaki sa simbahan. Wow! Concentrating on the adults because they can give more money. Kami po sa Winnipeg Unida, hindi iyon ang aming nakita. Dahil po dito sa Canada, nagkakaubos ang matatanda, wala nang sumusunod na henerasyon na magpapatuloy ng simbahan. Yung church building na aming nabili,
Kaya po namin nabili yon, wala nang miyembro, nagkakamatay na yung matatanda, wala nang kabataang sumusunod. Kami, we give more values on children because they are the future of the church. They are blessing. They are significant blessing. Genesis 28:3, may God Almighty bless you and make you fruitful and increase your number until you become a community of people. Kay Isaac naman ito. And sa Psalms, he blessed them and their numbers greatly increased, and he did not let their herds diminish. Psalms 128:3, your wife will be like a fruitful vine within your house, your children will be like olive shoots around your table. Marami pa hong mga talatayan na nagpapakita na ang mga anak ay blessing. Ang mga bata ay pagpapala. Children are gracious gift from God. Genesis 33, but Esau ran to meet Jacob and embraced him. Nung nagkasundo na yung magkapatid sa mahabang panahon ng pag-aaway, he threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. Sino tong mga to? Who are these with you? And Jacob answered, they are the children God has graciously given your servant. So Jacob acknowledged that the children are gracious gift from God. Amen? Fourth, children are the inheritance of the Lord. Psalm 127, 3-5. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Sa verse 5, ano sabi? Children are reward of the Lord. Sa verse 3, children are reward. Verse 5, ang sabi, children are cause for great happiness. Happy is the man who has many children. Amen? Sayang nga eh. Kung alam ko lang dito sa Canada may child tax benefit Di sana kung mga 5 pa, gumawa pa ako Kung alam ko lang din na ganito kabilis maglakihan ng mga bata at isa-isa nang mag-aalisan, masarap pa rin yung at least kahit papaano may kasama ka pa rin sa bahay. Hindi po ba? Pero 3 ho itong akin, umalis na yung isa, 2 na lang natitira. Kalaunan, wala, babalik talaga kami mag-asawa sa pagiging kaming 2 na lang. But anyway, ganun naman yun Kagaya nga ng sinabi dyan sa verse 3 ng Psalms 127. Katulad ng arrow sa kamay ng warrior, ang ating mga anak ay atin ding papakawalan. They will fly their own flight. Amen? So, ngayon, punta na tayo ron sa panlima. Sa idea na, how are parents to treat their children respectfully? Paano dapat daw natin tinitreat ang ating mga anak? So, the power of the gospel is to restore or put things back into proper order. Amen po ba? So, let us change the way we see our children. If parents are to treat their children respectfully, we must or they must change the way they see their children. Kaya yung pagtuturo na ito, ang pag-aaral na ito, ay hamon sa mga magulang na baguhin natin ang pagtingin natin sa mga anak. Baguhin natin ang ating pagtingin sa mga bata. Alam niyo po ba mga kapatid, children are like banks into which I can invest my saving for a future return. Ang ating mga anak ay bangko
Mag-invest ka na mag-invest. At naniniwala tayo, meron kang ma-withdraw pagdating ng araw. Pero wala kang ilagay sa bangko, ano wi-withdrawin mo? Nga. At ito ang totoo. Hindi man obligasyon ng mga anak ang bawian ng kanilang mga magulang pagdating ng araw because their responsibility now is for their own family. Pero, maniwala man kayo o hindi, kapag nakapag-invest kayo sa inyong mga anak, hindi ito malilimutan ng inyong mga anak, they will give your return. Your investment will surely have return. Amen? And children are like tender shoots that when properly cultivated and watered will produce wonderful fruit. Tulad ng halaman na itinanim, inalagaan, finertilize, kinultivate, diniligan, pinatabaan, sigurado magbibigay yan ng bunga. Amen? Every child born into the world is a new thought of God, and every fresh and ever fresh, radiant possibility given by God. Now, hear me, and will you please answer this question? What has more value? A car that is brand new or one that is half used or second hand? Kapatid, sagutin mo. Ano ang mas may halaga? Yung brand new o yung second hand used car? Alam natin yan. Alam natin ang sagot yan. Wala namang hihigit ang wala namang hihigit sa value ng brand new eh. Amen? Now, what about sa buhay? It is interesting that when it comes to material possessions, we tend to place the most value on things that are brand new. Pero hindi lang yung Pastor Will eh. Sometimes, we also give values saan? Sa extremely old, yung mga vintage. Dalawa yung pinapahalagahan ng mundo eh. Brand new at yung vintage. Tama? Now, what about those in the middle? Wala yung value. Hindi masyadong pinapahalagahan. Tama? When it comes to people, we tend to do the opposite. We only give value, no po? Saan? Doon sa nasa gitna. Pagdating sa tao, ang pinapahalagahan natin yung nasa gitna. Gaya nga nung sabi ng isang pastor, naku, yung mga matatanda, wala na yung ibibigay. Naku, yung mga bata, wala pa yang ibibigay. Kaya, sino ang ating bibigyan ng halaga? Yung nasa gitna. Kasi sila ang nagbibigay. Mga kapatid, mali. Kaya nga sa Bible, sino ang dapat inaaruga? Sino ang binibigyan ng pagpapahalaga? Una, mga babaeng balo. Yung mga mahihina. Yung walang kakayahan. Tama? Yung mga matatanda. Kailangan natin silang bigyan ng value. At sino pa? Yung mga bata. Sino magbibigay ng value sa kanila? Yung mga nasa gitna. Kaya kapatid, kung sa tingin mo, ikaw pa yung nasa gitna, ganun ang gawin mo. Give value to children. Honor the children. Raise them in the fear of the Lord. Para pag sila naman yung nasa gitna, ganun din ang kanilang gagawin.
Papahalagahan nila ang mga bata, papahalagahan nila ang matatanda. Cycle lang yung mundo, mga kapatid. Pero kung itong mga nasa gitna, wala nang inisip kundi yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga karir, yung kanilang mga kagustuhan, left out ang mga bata, left out ang matatanda, darating yung panahon, pag nagsitanda kayo, aanihin nyo rin. Ang walang pagpapahalaga, ang walang paggalang, ang walang pagrespeto, at yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na walang natatanging pag-ibig. Bakit? Hindi ninyo ipinaranas at hindi ninyo ibinigay. Tama? Basic. Walang malalim na theology dito sa ating pinag-aaralan. Ito po ay prinsipyo na nakikita natin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.